Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sa mabiyayang araw na ito, na kabilang sa mga araw ng pag-aayuno sa Ramadan, ay napakainam na mapaalalahanan ang lahat na ang buwan na ito ay napakaraming kainaman. Kainaman sa mga gawaing pagsamba rito, kainaman sa pagpapainam ng tao rito, na napakainam ng mga araw na ito na kahit ang naunang mga propeta ay meron ding pag-aayuno. Kahit ang naunang mga umma ay meron ding pag-aayuno. Halimbawa nito, syempre, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga nanampalataya, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano ito itinalaga sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah. Ang lahat ng mga propeta ay pawang mga nag-ayuno. At katotohanan yan sa Quran na babanggit si Maryam na siya ay nag-ayuno rin. At bukod sa pag-aayuno, ang lahat ng arkanul Islam, actually ayon sa mga scholar, ay ipinag-utos din ni Allah sa naunang mga umma. Maaaring ang kanilang kaparaanan lamang dito ay iba sa kaparaanan natin. Halimbawa, ang sala ng Banu Israel ay iba sa sala ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang pangkalahatang pagkakatupad dito at ang obligasyon dito ay pareho. Nabanggit kanina dun sa aya na binasa natin sa Suratul Baqarah, verse 183, na ang layunin kung bakit isinabatas ang pag-aayuno ay upang ang tao ay magkaroon ng takot kay Allah. Ang salitang takwa na madalas na naita-translate sa salita na takot kay Allah. Technically, kung titingnan natin ang kahulugan talaga ng salitang takwa, galing ito sa salitang waka. Ibig sabihin, iniligtas niya o nagligtas siya. At sa konsepto ng takwa, ang tao, ang mananampalataya sa pamagitan ng kanyang takwa, ay inililigtas niya ang kanyang sarili mula sa parusa ni Allah sa pamagitan ng paggawa ng mga ipinag-utos ni Allah at paglayo sa mga ipinagbawal niya. Kaya nga, ang takwa, ang kahulugan nito, sinasabi ng mga scholar, ang ta'khuda bainaka wa baina adhabillahi wikaya. Ang kumuha ka sa pagitan mo at sa pagitan ng parusa ni Allah ng tagapagligtas o harang. Sa pamagitan ng iyong takwa, na ililigtas mo ang iyong sarili mula sa parusa ni Allah. At actually, ito rin ang salita na matatagpuan natin doon sa isa pang aya na marahil nakikilala rin ninyo. Sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O mga nanampalataya, qu anfusakum, iligtas ninyo ang inyong mga sarili, wa ahlikum nara, at ang inyong pamilya mula sa apoy. So, ang ating pag-aayuno, alhamdulillah, katulad din ng nababanggit sa isa pang hadith, as-siyamu junnah, ang pag-aayuno ay panangga. Ito ay tunay na panangganga natin laban sa pagkakasala at anumang kinamumuhian ni Allah. Ngayon, ang pag-aayuno, ang layunin nga nito ay takwa. At mula rito ay makukuha natin ng aral kung bakit sa lahat ng bahagi ng katawan natin, marapat ito ay involved din sa pag-aayuno. Na para sa ating mga Muslim, ang nag-aayuno ay hindi lamang ang ating mga sikmura o ang ating mga bibig, ang ating mga dila ay nag-aayuno rin. Hindi lamang mula sa pagkain, bagkus ay maging sa mali o masama na mga pananalita. Ang ating mga mata ay dapat na nag-aayuno rin laban sa mga ipinagbabawal na makita. Ang ating mga tainga ay dapat nag-aayuno rin laban sa mga pinagbabawal na ating mapakinggan, ang mga musika bilang halimbawa. At syempre, marapat na mag-ayuno unang-una ang ating mga puso dahil ito ang lugar ng takwa.
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 beses niyang sinabi ng takwa ay matatagpuan sa dibdib. Habang tinuturo niya ang kanyang dibdib, ang ibig sabihin, habang tinuturo niya ang kanyang puso ng pag-aayuno. Inshallah, higit sa lahat ay pag-aayuno ng ating mga puso. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumarating ang Ramadan, ay binibigyan niya ng magandang balita ang mga sahaba, na sinasabi ng mga sahaba na iniulat nila mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paanong sinasabi niya. Iniulat ito ni Imam At-Tabarani, Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah, na sinasabi niya sa kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum, dumating na sa inyong Ramadan, buwan na mabiyaya. Yagsyakumullahu fihi, binabalot kayo ni Allah dito. Fayanzilur rahmah, at ipinabababa niya sa buwan na ito ang habag. Wayahuttul khataya, binubura niya ang mga pagkakamali. Wayastajibud du'a, tinutugon niya ang mga panalangin. Wayandurullahu ila tanafusikum fihi, si Allah ay tumitingin sa inyong pagpapaligsahan sa kabutihan dito. Fayubahi bikum malaikata, at siya ay pinagmamalaki niya kayo sa kanyang mga anghel. Fa'arullaha min anfusikum khaira, kaya ipakita ninyo kay Allah mula sa inyong mga sarili ang kabutihan. Fa inna syaki man hurima fihi rahmatullah, dahil tunay na ang talunan ay yaong naipagbawal sa kanya ang habag ni Allah, sa buwan na bumababa rito ang habag ni Allah. Nang lahat ng bagay na ito na mabubuting gagawin ng tao, ang pag-aayuno, ang pagsasala sa gabi, pagbasa ng Quran, pagsasadaka, kung hindi nag-aayuno ang kanyang puso, ay tunay na hindi niya rin ito magagawa ng tama. Hindi niya rin ito magagawa ng tama. Dahil ang ating takwa kay Allah, ito ay naglalaman din dapat ng ikhlas. Ng ikhlas, na ibig sabihin, gagawin natin ang takwa na ito, isa sa buhay natin ang takwa na ito, ang paglayo sa mga pinagbabawal ni Allah at pagsunod sa kanyang mga kagustuhan, na wala tayong hinahangad liban pa sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa pag-aayuno, ang pag-aayuno ay isang espesyal na gawaing pagsamba na si Allah mismo ang nagbibigay ng gantimpala nito. Ang ibig sabihin niya rito, siya ang magbibigay ng gantimpala dahil kahit ang mga anghel ay hindi nila, ayon sa pinaliwanag ng mga scholar, hindi nila maarok ng kumpleto kung paano ba lalagyan ng puntos o score ang pag-aayuno ng tao. Katulad ng kung paano nilang itinatala halimbawa ang mga gantimpala sa sala o sa iba pang mabubuting gawain. Alam ng mga anghel kung paano yun itatala. Pero ang pag-aayuno ay napaka-espesyal nito na si Allah mismo ang magtutuos dito. Kaya nga yung hadith na nagsasabi na kullu amal ibn Adam lahul hasana bi asyari amthaliha ila sab'i mi'a da'af, na ang bawat anak ni Adan ay magkakamit siya ng 10 gantimpala hanggang 700 na gantimpala sa bawat kabutihan na gagawin niya. Illa siyam fa innahu li, liban na lamang sa pag-aayuno dahil ito ay para sa akin. Sinabi ni Allah, ito ay para sa akin, wa ana ajzi bihi, at ako mismo ang maggagantimpala nito. Na ang tao na nag-aayuno, sinabi ni Allah, na napaka-espesyal ng pag-aayuno, na ito ay para sa kanya lamang at siya lamang ang tunay na makakapagtuos nito. Ng tao sa kanyang pag-aayuno, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Iniiwan niya ang kanyang pagkain, inumin at mga pagnanasa dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bagay na maaring pahihintulutan ni Allah kahit hindi Ramadan. Halimbawa niya yung pagkain at inumin, pwede yung gawin sa araw na hindi Ramadan. At yung syahwa ng tao, yung pagnanasa ng tao sa kanyang asawa, pwedeng magkaroon ng relasyon sa kanila sa mga araw na hindi Ramadan. Pero ang tao na may ikhlas, na nag-aayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa niya ito inshallah. Kaya nga, sa isa pang hadith tungkol sa pag-aayuno,
nababanggit dito ang ihtisab. Ang ihtisab, ito yung paghahangad ng tao, ng mananampalataya, ng gantimpala ni Allah. Yung hadith na nagsasabi, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino mang mag-ayuno ng mayroong pananampalataya at pag-asa sa gantimpala ni Allah, ay patatawarin ni Allah ang kanyang mga kasalanan. Tinukoy dito ang dalawang bagay. Ang pag-aayuno ng may pananampalataya at pag-aayuno ng naghahangad ng gantimpala mula kay Allah. At ito ay parehong may kinalaman sa ikhlas. Parehong may kinalaman sa ikhlas. Paano? Kasi ang pag-aayuno ng tao ng may pananampalataya, ibig sabihin nito, siya ay nag-aayuno para lamang kay Allah, hindi para sa sino mang katambal ni Allah. Na siya ay merong ikhlas na taliwas sa syirkun akbar. Ikhlas na taliwas sa syirkun akbar. Samantalang yung ihtisab, paghahangad ng gantimpala ni Allah, ito ay nasa pagkakaroon din ng tao ng ikhlas, at ito naman ay ikhlas na kabaligtaran ng riya o ng pagpapakitang tao o ng pagkakaroon ng layuning makamundo sa paggawa ng mga gawaing pagsamba. Na nauunawaan na natin malinaw sa atin ang syirkun akbar, na ito nga ay syirk. Kasi itinutuon ng tao ang kanyang pagsamba sa iba paliban kay Allah, sa ribulto at sa iba pa. Pero ang taong may iman na nag-aayuno dahil sa iman, ang kanyang pag-aayuno ay itinutuon niya kay Allah. Pero doon sa nag-aayuno na may ihtisab, naghahangad ng gantimpala ni Allah, ginagawa niya ang kanyang pag-aayuno na siya ay naghahangad ng gantimpala lamang ni Allah. Nang hindi siya nagpapakitang tao, na hindi siya naghahangad na siya ay pupurihin ng kanyang kapwa-tao. Kaya nga, sa lahat ng mga gawaing pagsamba, kumbaga, ang pag-aayuno ay kakaiba. Dahil tanging si Allah lamang ang tunay na nakakakita kung sino ang nag-aayuno. Maaring merong makakakita sa atin kung tayo ay nagsasala. Maaring merong makakakita sa atin, makakasaksi na tayo ay nagbabayad ng zakah, o tayo ay nag-hajj, o tayo ay nagsasyahada. Pero sa fasting, tanging si Allah ang nag-iisa na nakababatid nito. Maaring merong tao, aarte siya na siya ay parang nagugutom o nauuhaw, pero kapag walang nakakakita sa kanya, ay kumakain siya o umiinom. Pero ultimately, ang mananampalataya, si Allah ang tunay na magtutuos sa kanyang pag-aayuno at kung paano ito gagantimpalaan ni Allah. Na ultimately, ang takwa na ito na dinudulot o nadidevelop sa atin kapag Ramadan, yun nga, dinidevelop nito ang ikhlas. At hindi lang ikhlas, nadidevelop din dito ang ating ihsan. Ang ihsan na siyang pinakamataas na antas ng pananampalataya ng tao. Na kung meron tinatawag na maratibul Islam, na ang Islam ang pinakamababang antas ng pagiging Muslim, at mas mataas dito ang iman ng pagiging mananampalataya, pinakamataas sa tatlo na ito ang ihsan. At ang ihsan ay sa mismong sinabi ni Allah o sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ang sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo siya, at kung hindi mo man siya nakikita, ay alam mo na ikaw ay kanyang nakikita. At ito ang mismong damdamin na ginagawa o dinudulot ng pag-aayuno sa mananampalataya. Ng mananampalataya, maaring nakaranas na nga siya ng gutom, uhaw, maaring nahihilo na siya, at wala namang nakakakita sa kanyang kahit sino sa kanyang paligid. Pero nananatili siyang nagtitiis sa kanyang pag-aayuno dahil alam niya na nakikita siya ni Allah. So, ang pag-aayuno, numero uno talaga dapat na nag-aayuno sa tao ay ang kanyang puso, insyaAllah. Ang pangunahin na nag-aayuno sa tao ay ang kanyang puso, insyaAllah. Dahil kung hindi nag-aayuno ang kanyang puso, magiging madali para sa kanya ang matukso na sirain ng kanyang pag-aayuno kapag walang tao na nakakakita sa kanya. At ang pag-aayuno natin, na pinag-aayuno natin ng ating mga puso, higit sa lahat. Sa totoo lang, ito ang pinakamainam na motivation para sa sino man
natapusin niya ang bawat araw ng pag-aayuno. Kasi ang anumang pag-aayuno na hinahaluan ito ng tao ng pagsuway kay Allah ay tunay na magiging mahirap. Tingnan ninyo yung mga tao na oo, nag-aayuno nga sila pero ang kanilang buong maghapon ay ginugugol naman nila sa panunood ng mga telenovela, pamamasyal lang, paglalaro. Nagiging mahirap para sa kanila ang pag-aayuno. Pero tingnan ninyo yung iba nating mga kapatid, alhamdulillah, na abala sila sa Ramadan. Halimbawa, yung mga sister, halos buong maghapon, abala sila para ihanda yung iftar. Maaga pa lang namamalingki na sila, nililinis nila yung masjid. At yung iba naman na mga brother, nagtatrabaho pa sila. Ang iba, mabibigat pa na trabaho. Pero dahil abala sila, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging madali para sa kanila ang pag-aayuno, alhamdulillah. Pero yung mga tao, nahilahaluan nila ng paggawa ng kasalanan ang Ramadan, nagiging mahirap para sa kanila ang pag-aayuno dito. At maari nga mangyari na kabawasan ang mga ito sa gantimpala ng kanilang mga pag-aayuno at maaring mawawalan pa nga ito ng saysay. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Sino mang hindi niya iwan ang masamang pananalita at pagkilos ayon dito at maging ang kamangmangan, walang pangangailangan si Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Anong ibig sabihin niya rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang masamang pananalita, ang kamangmangan at iba pang mga masasamang gawain ay ipinagbabawal kahit Ramadan. Kahit hindi Ramadan. Kahit hindi Ramadan, ipinagbabawal ang mga ito. Siyempre, mas ipinagbabawal ito sa Ramadan dahil sa kabanalan nito. Kaya sino mang tao na hindi siya binago ng Ramadan, tunay na siya nga ay kabilang doon sa mga tao na maaring pagkakaitan ni Allah ng gantimpala ng Ramadan. Kung hindi niya nabago ang kanyang sarili sa Ramadan, maaring magiging dahilan yun na hindi rin matatanggap o magkakaroon ng kapintasan o kakulangan ng kanyang pagkakatupad sa kanyang Ramadan, lalong-lalo na sa mga pag-aayuno nito at pagsasala sa gabi nito. Katulad sa isa pang hadith na iniulat ni Ibn Majah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." May ilang mga nag-aayuno na wala silang mapapala sa kanilang pag-aayuno liban na lamang sa gutom. Warubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. At meron namang ilan na nagsasala sa gabi ng Ramadan pero maaring wala silang mapapala rito liban na lamang sa pagkapuyat. Bakit? Dahil ang kanilang mga pag-aayuno at qiyam ay nagagawa nila, oo, pero maaring hindi nila natutupad sa kumpleto at ganap na ikhlas, takwa kay Allah, o kaya ay pagpapractice ng ihsan. At syempre maaari rin naman na mangyayari na magkukulang ang gantimpala ng mga ito dahil sa mga paglabag niya. Na Ramadan, halimbawa, Ramadan na Ramadan, tapos nakikinig pa rin siya ng music. Ramadan na Ramadan, siya ay gumagawa ng malalaking mga kasalanan, maaring nagbibisyo pa siya. At meron pang iba, gabayan nawa sila ni Allah, ang pang-iftar nila sigarilyo. Samantalang napakalaking haram ng sigarilyo na ito ay pumipinsala sa ating mga katawan. Pumipinsala sa ating mga katawan at ito ay napagtibay na meron ding pinsala kahit sa ibang tao. Ang fasting, alhamdulillah, nalalaman natin na ito ay isinabatas 2 taon pagkatapos ng Hijrah. 2 taon pagkatapos ng Hijrah, sa Madina na talaga naisabatas ang pag-aayuno sa Ramadan. Pero actually, napakahalaga ng pag-aayuno na sa Makkah, nag-aayuno na rin ang mga Muslim actually. At sa Makkah, ang naging pag-aayuno ng mga Muslim doon ay ang pag-aayuno sa Ashura, sa ika-10 araw ng Muharram. Sabalit ng naisabatas na ang pag-aayuno sa Ramadan, ang pag-aayuno sa Ashura ay naging sunna na lamang. At nang ito ay nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung mga Hudyo sa Madina na nagpapahalaga sa Ashura,
dahil daw ito ay araw na iniligtas sila ni Allah sa pamumuno ni Musa alayhis salam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayong mga Muslim ay mas karapat-dapat kay Musa alayhis salam kaysa sa mga Hudyo. Kaya ipinag-utos niya rin ang pag-aayuno sa Ashura bilang sunna muakkada o binibigyang diin na voluntaryong gawaing pagsamba. So may kita natin dito, pinahalagahan mula sa mga unang araw pa lamang ng Islam ang pag-aayuno. At kahit na isa batas na ang obligadong pag-aayuno, ay nananatiling na isa sa batas sa Islam ang mga voluntaryong mga pag-aayuno. Kaya maipapayo ko rin sa lahat na kung hindi na Ramadan, kung tapos na ang Ramadan, ipagpatuloy natin ang practice ng pag-aayuno, inshallah, ng mga voluntaryong pag-aayuno. At napakarami nito, alhamdulillah. Sa isang buong buwan, maaari kang makapag-ayuno ng mahigit 10 araw kung susundin lamang natin yung mga sunna. Halimbawa niyan, yung Monday at Thursday, ang fasting sa Ayyamul Bid, tuwing full moon, sa ika 13, 14, 15 ng buwan. At kung isasama pa natin dito, syempre yung fasting ng Ashura, Arafah para sa mga hindi nag-hajj. At syempre, meron pang kakayanan, maaring mag-fasting ang tao every other day, katulad ng fasting ni Dawud alayhis salam. Pero syempre, gagawin ng Muslim ang fasting na ito hindi dahil sa ito ay sunnah ni Dawud alayhis salam, bagkus ay dahil ito ay pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay naging masyru sa kanyang sunnah o isinabatas sa kanyang sunnah. Alhamdulillah, dahil walang pagsunod sa anumang sunnah ng sinumang propeta para sa atin, liban na lamang sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagpapanatili natin sa ating mga sarili na nag-aayuno, inshallah, ibig sabihin nangangahulugan din ito na ang ating mga puso ay nananatili na nag-aayuno sa buong taon at napaalalahanan nito sa mga pangangailangan nito na spiritual, kumbaga, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain at inumin, pagkus ay nabubuhay din ng tao sa pag-iwas sa pagkain at inumin kung ito ay ginagawa sa paraan ng pag-aayuno alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito yung maikli nating paalala tungkol sa pag-aayuno na higit na dapat na nag-aayuno ang ating mga puso. Dahil ang ating mga puso, naririto ang takwa na siyang layunin ng ating pag-aayuno. At syempre, sa ating mga puso ay naririto rin matatagpuan ang ikhlas na kung masigla, malusog ang ating mga puso, ito ay may kakayanan na magkaroon o magtaglay ng ikhlas. At gayon din, sa pamagitan ng ikhlas, makakamit natin ang pinakamataas na antas ng pananampalataya na makakamit ninuman. At ito ay ang ihsan, ang pinakamataas na antas ng pananampalataya, na ang pinakabababa ay ang pagiging pangkaraniwang Muslim, sumunod ang pagiging mananampalataya, at panghuli pinakamataas ang pagiging muhsin. Alhamdulillah. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa puso. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudga. Nasa katawan daw ng tao ay merong maliit na piraso ng laman. Ida saluhal jasadu kulluhu. Kapag maayos ang kalagayan ng laman na ito, ay maayos ang buong katawan. Wa ida fasadal jasadu kulluhu, at kung masama ang kalagayan ng bahagi na ito ng katawan ng tao, itong maliit na laman na ito, kapag ito ay masama o ito ay may sakit, ay magiging masama rin ang kalagayan ng tao. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wahiya al-qalb. At ang laman na ito sa katawan ng tao ay walang iba kundi ang puso. Nawa ay nagdulot sa inyo ng pakinabang ang maikling lecture natin na ito. Alhamdulillah. At ang mga aral nito ay panghawakan natin sa natitira pang mga araw ng pag-aayuno sa Ramadan sa taon na ito. At sa mga susunod pang mga pag-aayuno, inshallah. Dahil ang pag-aayuno ay hindi lamang sa Ramadan. Ito ay ginagawa rin sa iba pang mga araw sa buong taon. Alhamdulillah. So hanggang dito na lamang. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Alhamdulillah, mashallah, sa ating butihin, Ustad.
Barakallahu fiik, Barakallah. khairan po sa pagbahagi ng iyong kaalaman sa amin sa oras na ito, ya Ustad. Nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting gawa at gantimpalaan tayong lahat ng karunungan at dagdagan pa ang ating kaalaman patungkol sa ating relihiyong Islam upang mapakinabangan natin ito sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, paalala una sa aking sarili, naway may sabway pa natin ang ating mga natutunan mula sa ating buting Ustad at magsilbing aral sa ating insyaAllah. Allahumma amin. On behalf of our Islamic lecture, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan jaza. Mga akawat sa pakikinig at sa aming programa, alhamdulillah, ya Ustad, kung iyo pong mararapatin, tumatanggap ka po ba ng ilang katanungan, insyaAllah po? Pwede po, inshallah. So, insyaAllah po, sa may mga katanungan ay magtaas lamang ng kamay. Ating tawagin ang iyong pangalan. InsyaAllah. Assalamualaikum po, Ustad. Salamat ala wabarakatuh. Ang tanong ko po, yung Petra po, kailan po yung pwedeng ibigay? Pwede po bang magbigay doon kahit hindi pang malapit na matapos ang Ramadan? Okay pa. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. So yung tanong tungkol po sa Zakatul Fitr. So ito yung tinatawag nga dito sa atin sa Pilipinas na Petra. Ang Zakatul Fitr, iba pa ito sa Zakatul Mal. Okay, ang Zakatul Mal, ito ay pera na kinukuha mula sa ating yaman na umabot sa nisab at inabot ng isang taon na hindi nababawasan. Ang Zakatul Fitr, ito ay ibinibigay na bigas o pagkain na common na kinakain ng mga tao sa lugar na yun. Dito sa atin, ang katanggap-tanggap na Zakatul Fitr ay bigas. Ang layunin ng Zakatul Fitr, katulad nga ng kahulugan ng zakah, pagpapadalisay. Na nagbabayad tayo ng Zakatul Fitr, insyaAllah, pagpapadalisay sa anumang nagawa nating mga kasalanan habang tayo ay nagpa-fasting. Halimbawa, nakapagmura tayo, nakapagsinungaling, mababayaran yun ng Zakatul Fitr. Ang babayaran natin Zakatul Fitr sa sarili natin at sa mga tao na nasa pananagutan natin. Halimbawa ako, meron akong asawa, meron akong 5 anak. Ang Zakatul Fitr na babayaran ko ay 7 na tigta 3 kilo ng bigas. At itong Zakatul Fitr ay babayaran bago ang Salatul Idul Fitr. Pero pwede itong bayaran 1 day or 2 days bago ang idideklara na Eid ng ating mufti ng Bangsamoro, insyaAllah. So, pwede itong maibigay bago pa ang Eid. 1 araw o 2 araw na expected natin na mag-i-Eid. Pero ngayon, hindi pa pwedeng magbayad ngayon kasi matagal pa ang Ramadan. May 2 linggo pa, insyaAllah. Hafan. Alhamdulillah, syukran po, Ustad. Ustad, may katanungan po sa inbox. Basahin ko lang po, insyaAllah. Ustad, ang pagbabasa po ba ng Quran ay nangangailangan po ba natatakpan ang aura? Pwede po ba na magbasa na nakahiga o kailangan na po ba nakaupo? Worried lang po ako at baka po nagkakasala na po. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Ang pagbasa ng Quran, sa pagbasa ng Quran ay alalahanin natin, binabasa natin ang salita ni Allah. At ang salita ni Allah ay salita niya, bahagi ng kanyang sifa ng kalam. Ibig sabihin, pahalagahan natin ito katulad ng kung paano natin pinahalagahan si Allah. Hindi pwedeng mababastos ang Quran, hindi pwedeng ipi-play ang Quran sa loob ng CR o lugar na marumi, at hindi rin tayo pwedeng magbabasa sa mga ganong lugar.
Siyempre, kung tayo mismo magbabasa, dapat nasa maayos tayong kalagayan. Merong wudu at natatakpan ng aura at nakaharap sa kibla, inshallah. Ngayon kung nakahiga na natutupad yung mga kondisyon naman na ito, pwede naman inshallah. Actually sa mga kondisyon, ang akid o pinakabinibigyang diin sa pagbabasa ng mushaf, yung mushaf na puro Arabic ha, ang wudu, kailangan may wudu talaga. At ang pagtatakip ng aura, syempre bilang pagpapahalaga natin sa salita ni Allah. Pero kung yung Quran, binabasa natin sa cellphone, so pwede tayong walang wudu, dahil hindi naman yun mushaf. Pero syempre, mas mainam na natatakpan yung ating aura. Yung tungkol naman sa pagharap sa kibla, sunna ito. Sunna ito na gawin. Kung ikaw ay nagbabasa ng Quran nakahiga, so maaaring magbasa ka ng nakatagilid para yung harapan mo, nakaharap ka pa rin sa kibla. Pero kung hindi ka nakaharap sa kibla, nakaharap ka lang sa taas, walang problema pa rin dahil yun ay sunna. Pero pinakabinagbibigyang diin sa pagbasa ng mushaf, yung Quran na puro Arabic, ang tahara, at sunna yung iba pang mga gawain. Pero sa pagbasa naman nito sa cellphone, walang problema na walang tahara, pero nga mainam pa rin ang magtakip ng aura at nakaharap sa kibla inshallah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, jazakallah khairan po Ustad sa inay baging kasagutan sa kanya. Tafadali, Christina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, Salatul kato. ang tanong ko po, kung nakatalikod ka po sa kibla tapos nagbabasa ka po ng Quran, Okay pa. Bismillahirrahmanirrahim. Salamat Rasulillah. Mas mainam nga po na nakaharap sa kibla. Sikapin po natin na nakaharap sa kibla. Pero kung halimbawa may pagkakataon talaga na hindi tayo makaharap sa kibla, halimbawa bedridden tayo, hindi tayo makakilos, magbasa na tayo sa kung ano yung pwesto natin. O kaya nasa sasakyan tayo, nagbabasa tayo ng Quran, yung sasakyan hindi nakaharap sa kibla, yung bus hindi nakaharap sa kibla, okay lang din po kahit nakatalikod ka pa, inshallah. Pero humarap sa kibla, sabot ng makakaya, inshallah. Jazakallahu khairan po, Ustad. Ustad, meron ka po sa inbox, okay lang po ba? Apa. Pwede po ba magbigay ng zakat o fitr ang hindi mag-fasting? Okay. So yung hindi po nagpa-fasting, una i-define po muna natin yung hindi nagpa-fasting inshallah. So kung siya ay hindi nakapag-fasting dahil siya ay may malalang sakit kasi meron pong mga sakit na hindi na pwede mag-fasting, ito na yung nagbabayad ng fidya. Halimbawa, yung may cancer, yung merong matinding diabetes, magbabayad siya ng fidya, magpapakain siya ng isang tao, isang miskin sa bawat araw na hindi niya mapag-ayunuhan. Pwede pa rin siya magbayad ng zakatul fitr, wajib pa rin. Ngayon kung hindi siya nakapag-fasting dahil hindi pa siya obligado mag-fasting, halimbawa yung bata, magbabayad para sa kanya yung kanyang magulang. Pero halimbawa yung tao na matured na, tapos hindi siya nag-fasting kasi suwail lang talaga siya, ayaw niya mag-fasting. Sa palagay ko itong tao na ito, hindi rin talaga siya magbabayad ng zakatul fitr kasi fasting nga hindi niya ginawa. So, kung magbabayad pa siya ng zakatul fitr, magiging contradictory lang yun sa kanya. Pero kung gugustuhin niya magbayad ng zakatul fitr kahit hindi siya nag-fasting, kahit walang dahilan, inshallah pwede pa rin natanggapin yun ng mga Muslim, inshallah, kasama ng pagpapayo sa kanya na dapat siyang nag-ayuno pa rin, inshallah. Dahil ang zakatul fitr hindi siya pambayad sa fasting. Ito ay pambayad sa mga pagkukulang sa fasting. Ito ay hindi pampalit sa fasting. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan ya Ustad. Iyakum. Ustad, out of the topic po, okay lang po ba? Okay pa, inshallah. Ito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po ba magtanong out of the topic about po sa pagtuli, kung pwede po ba magtuli sa doktor, hindi dumaan sa pagtuli sa Islam, kung okay lang po ba basta natuli ang bata? Syukran po sa sagot, Ustad. Bismillah.
Ang pagtutuli ay pwede sa kahit anong paraan. Maging Muslim man yung nagtutuli, yung traditional na pagtutuli sa atin, o doktor, Muslim man o hindi Muslim na doktor, tanggap ang pagtuli na ito, inshallah. O tuliin man yung bata na baby pa siya o may edad na, parehong tama. Lahat ng ito ay mga tamang pagtutuli at katanggap-tanggap, inshallah. Ustad, to question na lang po, inshallah. Inshallah pa. Ano po dapat pag nikabi ka at sa masjid ka nagtatarawih? Tinatanggal po ba ang nikab bago magsujud o hindi na? Okay. Parang po, Ustad. Bismillah. So yung nikab, kung ito po ay nagiging sagabal sa inyo, sa inyong pagsasala, at naroon naman kayo sa musallan nisa na wala namang makakakita sa inyo, pwede na kayo magtanggal ng nikab, inshallah. Pwedeng hindi na kayo magnikab, inshallah, at walang problema. Kasi nga po, maraming mga sister ganyan yung kalagayan nila pag nagsasala sila, parang naiilang sila na nakanikab. So tinatanggal nila, walang problema kung wala namang makakakita sa kanila doon, inshallah. Alhamdulillah. Jazakallah, Ustad. Last question, Ustad. Apa. Parang po. Magkakasala po ba kung may tendency na mali po kami sa pagbabasa ng Quran sa kadahilan po na nag-aaral pa lang po ako, nagsisimula pa lang po ako at pautal-utal po ako ng pagbabasa? So, parang po, Ustad. Okay. Bismillah. Sorry, namatay na yung camera ko, nalubat na. Yung pagbabasa ng Quran, walang problema para sa sino man na nagbabasa ng Quran at nahihirapan dito. Katulad nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maway yatatatta wa alayhi syak falahu ajran." Sino man nahihirapan magbasa ng Quran at nauutal-utal siya rito, doble ang kanyang reward. Doble. Kasi bukod doon sa reward ng bawat letra ng mushaf ng Quran, may reward pa siya doon sa kanyang pagsisikap, inshallah. So, walang pagkakasala, ang meron reward, inshallah, kung nagsisikap. Ang nagkakasala po, yung sinasadya niya na baguhin ang mga salita sa Quran. Binabago niya yung salita sa Quran, sa kanyang pagbasa. Pero kung hindi niya ito sinasadya, nag-iimam man siya ng tarawih, bilang halimbawa, nangyayari po yan. Minsan, naduduling yung ating mga imam sa pagbasa mula sa mushaf. Okay na pagpapalit-palit niya yung mga letters, mga words, walang problema po rito. Yung may problema, yung binabago talaga, sinasadya nilang baguhin ang Quran. Pero inautal-utal, wala pong kasalanan, bagkus ay mayroong reward, inshallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan po, Ustad, sa kanilang kasagutan na iyong naibahagi. So mga kapatid, dito na po magtatapos ang ating programa. Alhamdulillah. So, Ustad, maraming salamat po sa pagtugon sa aming imbitasyon. Jazakallah khairan po. Bigyan naman kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at mabuting kalusugan at mahabang buhay upang marami pa po kayong mabahagian ng iyong kaalaman. Allahumma amin. Ya Ustad, huling payo po para sa aming lahat. At kung iyo rin po mararapatin, ikaw na rin po mag-close ng ating programa. Jazakallah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. So huling payo ko, inshallah, sikapin natin yung mapainan pa yung Ramadan natin na ito. Nakatulad ng pinapayo ng mga scholar natin. Ang anumang mabubuting gagawin natin ay ituring natin na parang ito na yung huli nating pagsamba. Tuwing tayo ay magsasala, isipin natin yun ang huli nating sala. At ngayon nagpa-fasting tayo, isipin natin na baka ito na yung huli nating Ramadan. Baka mamamatay na tayo sa susunod. Dahil sa ganoong paraan, magsisikap tayo na mapag-inam ang ating gawaing pagsamba, inshallah. At hindi yung inisip natin na magpapabaya tayo ngayon kasi meron pa namang susunod na Ramadan. Hindi ganon. Yun ay hindi magandang damdamin ng mananampalataya. So sikapin pa natin ang pagiging mabuti sa mga natitirang araw ng Ramadan na ito. So subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Jazakumullah khairan, Ustad. Barakallahu fikum, mga akawats. Fi amanillah, ma'assalam.